Okay, gawin na natin yung reading mo, Virgo. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para sa araw ng June 10, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed, magkapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating YouTube channel. I hope na mag-enjoy kayo dito at mahanap ninyo or mai-provide ko my dear kung ano man yung inyong hinahanap sa inyong buhay. Okay, so tanging hiling at dasal ko lamang sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go, Virgo! Let me see. Medyo naka-fast forward ako ngayon. Pansinin nyo, medyo kung napapansin niyo kasi meron tayong meeting. Actually, I'm a little bit nervous. Kasi that is a big break. I hope that we get it. I hope that we get it. Thank you, YouTube. Okay, we have here the page of sword. Okay. What is this? We have here the energy of the Two of Pentacles. Okay. Observe. Energy ng page is more on stalking, is more on studying. Okay, may kinalaman sa pera. Okay? So, you are being observed. Actually, parang medyo nag-aano ka ngayon, my dear Virgo. Is more on parang nagiging mapangilatis. Yun ang nakukuha ko, my dear. Possible na nagiging mapangilatis ka sa sarili mo kung paano ka nag-handle ng pera, which is good, which is maganda. And also, nagiging mapangilatis ka rin sa mga tao sa paligid mo kung paano sila nag-handle ng pera at kung paano nakaka-apekto yung pag-handle ng pera na yon sa'yo. Okay, yun ang nakikita ko dito. Let me see, my dear. Okay. Tatlong card. The Nine of Wands. Okay. Nine of Wands is... Actually, magandang Nine of Wands. Moving forward ang energy ng Nine of Wands. Medyo stuck lang siya as of this moment. May mga opportunities na naghihintay sa kanya. Kasi ang tawag dyan sa kanya is actually the Wounded Soldier. And alam niya na meron pa siyang mission, meron siyang gagawin, or meron siyang dapat gawin. But nandun siya sa moment na parang masyado niya pang iniinda yung mga previous na battle na ginawa niya. And to the point na nabanggit ko kanina, my dear Virgo, that you are being observant or you're being aware, okay, sa flow ng iyong kaperahan, okay, at kung saan nagkakaroon ng problema, okay, kasi hindi ka naman siguro magkakaganyan kung walang problema. So, nandun ka medyo sa moment na nagbabalik tanaw ka, okay, sa mga action at kilos ng mga tao. Uy, delikado to. Okay, delikado pag nagkakaganito ka, my dear Virgo, kasi talagang hinihimay mo talaga yung mga bagay-bagay, no? So, bumabalik ka sa nakaraan, my dear. Pero bumabalik ka sa nakaraan, hindi para sariwain, my dear, yung sakit, yung kirot. It's more on, para kang nagpipis ng puzzle. For example, nagsabi ako sa iyo noon, my dear Virgo, na mag-iipon na ako. Like, siguro, 3 years, 4 years ago, sabi ko siguro sa iyo, mag-iipon na ako, Virgo, ganito, ganyan, blah, 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 so on and so forth. And then ngayon, nandun ka sa moment na, nakaipon nga ba? Ginawa nga ba talaga niya? Or parang pinakapit lang ako nitong tao na to, dun sa salita na yun, para whatever purpose, kung ano man ang purpose niya.
Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. So, nagiging very, very observant ka talaga ngayon, my dear. Sabi ko nga kanina, hindi lang naman as in like sa labas lang ito, sa mga tao, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, kapamilya mo, hindi lang doon, no? Pwede naman din, my dear, sa sarili mo, na nagbabalik ka sa nakaraan and then sasabihin mo, ano ba yung gusto ko talagang mangyari? Nangyari nga ba talaga sa ngayon? So, you're analyzing your life in short, okay? Inside and outside. Ang dami ko sinabi, yun din naman pala yun. You are analyzing, my dear, your life inside and outside. Okay? Yun ang nangyayari dito. Yung energy ng Nine of Wands, hindi ko nararamdaman na parang nahihirapan ka mag-move forward. I think nandun ka sa moment na hindi mahirap sa'yo mag-move forward, pero gusto mo na this time, pag hinakbang mo yung mga paa mo, sigurado na, alam mo kung saan mo ilalagay yung energy mo, alam mo kung ano yung mga plano in the past na posibleng lately nakalimutan mo, and this time, kinakailangan mo na talagang lagyan ng attention at lagyan talaga ng focus, which is very, very nice. And at the same time, nakakatakot siya kasi para dun sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, karelasyon mo, na parang pinapaikot-ikot ka lang, posibleng magkaroon doon ng problema, my dear. Posibleng magkaroon ng problema doon. Next card is, saan ba nauna dito? Ito. The Magician. Diba? Sabi ko sa'yo, my dear, hindi ka nahihirapan mag-move forward. Okay? Hindi ka nahihirapan mag-move forward. You know that you are a magician. Kaso, si magician kasi is a part of illusion. Okay? Part of illusion si magician. So, probably nandun ka sa moment na actually is more on distraction na nakukuha ko, my dear. No? So, nandun ka sa moment na parang ina-analyze mo, bakit ko hindi nagawa to? Bakit hindi nangyari to? Ano ba yung naging problema? Sino ba yung naging problema? Ako ba? Siya ba? Yung ganun, my dear, na senaryo, no? Pero hindi ko nakikita, my dear, that you are stuck. Hindi ko nakikita, my dear, na you are stuck, na nahihirapan ka mag-move forward or mag-move on or gawin yung isang bagay. It is just more on parang gusto mo lang talaga na i-analyze yung buhay mo at tingnan kung yung nasa bucket list mo ba, lahat ba yun nagawa mo o meron kang nakaligtaan? At kung nakaligtaan mo man yung bagay na yun, ano yung dahilan bakit mo nakaligtaan yun? And most of the time, my dear, nakakaligtaan mo yung isang bagay because of na-in-love ka, madalas na-inlove ka eh, 'di ba? Pag na-inlababo ka talaga, wala na talaga eh. Yan ang kadalasan eh. Or maybe you're dealing with a narcissist na klase ng tao or manipulative na tao, no? And most of the time yung dalawang energy na yun is parehas yun nasa loob ng relationship or nasa loob ng pamilya. Okay? And that's the time, my dear, na yan lang ang tanging paraan, my dear, na nawawala ka sa line up ng buhay mo. Pag nai-inlove ka and yung taong minahal mo is a narcissist or a manipulative or whatever. Okay? Pero so far, hindi ko nararamdaman, my dear, na you are stuck. Gusto mo lang talagang mahanap yung pinakapunot dulo. Parang ganon. Anong dahilan? Bakit? Parang ganon. We have here the energy of the Knight of Wands. Okay? Ang lalim ng energy ng Knight. Alam mo bakit? Kasi nakuha ko siya na naka-reverse. So, nakuha ko yung energy ng reverse, nakuha ko rin yung energy ng upright. Although, hindi ako nagre-read ngayon. Itong part na to is hindi talaga siya para sa mga reverse. Pero dahil nakita ko siya na naka-reverse, so therefore, na-receive ko yung reverse. So, what I'm getting from the Knight of Wands is more on dalawang energy. It's more on alam mo kung paano susolusyonan, pero it's more on parang hindi mo alam kung bakit hindi mo mailabas. Alam mo yung parang alam mo kung ano yung dapat mong gawin, pero parang bakit ang bigat? Bakit parang hindi mo mahakbang yung mga paa mo? Parang ganun. What is the reason? Bakit hindi mo mahakbang yung mga paa mo? Okay. Nawala ako. Nawala ako, my dear. Pasensya na kailangan ko kunin yung tsa ako dahil nagdadry yung aking lalamunan. Yun nga, yung sinasabi ko kanina. Nandun ka, my dear, sa point na you know the solution. Alam mo kung anong gagawin mo. Nandun yung confident, pero bakit parang ang bigat?
bakit parang hindi ko siya magawa? Anong meron? Anong nangyayari? Are you under the spell ba? Are you under hypnotized ba? Ano nangyayari? Yung parang ganon, no? So, for some of you din, my dear, is alam mo na parang meron kang isasagad pa or meron ka pang magagawa into this. Alam mo you can feel it deep inside, my dear Virgo. Pero bakit hindi siya lumabas-labas? Bakit hindi mo mailabas-labas yung something? And I will give you some little bit idea kung bakit hindi mo siya mailabas. And sabi ko nga kanina, nagkakaganyan ka lang pag nasosobrahan ka ng pagmamahal. Sometimes, yung gagawin mo kasi na solution can be very offensive or posibleng masagasaan yung loved ones mo. No, kung sino man ito. No, yun ang nangyayari dyan. Kaya, hindi mo siya magawa-gawa because nandun ka, my dear, sa point, my dear, ng buhay mo, okay, na ayaw mo na i-disrespect kung sino man ito. Normally, ganun lang naman ang nagiging problema mo, my dear, kung bakit ka na-i-stuck. Most of the time, it is because of too much love. Yun ang nakukuha ko, my dear. Let me see, ha. Additional cards. Let me see, my dear Virgo. What is this? The Chariot. Sa emotion nga. Kasi, kaya lang naman nai-stuck si Chariot is because hindi niya kayang balansehin ang kanyang emotion sa shadow side yun, my dear. Okay, sa shadow side. Pero kung sa brighter side ni Chariot, palaban to. Energy ng journey, new beginnings, warrior na energy, achievement, success. Nandun siya. Pero nakukuha ko, my dear, emotion to. Like, there's something sa energy ng emotion is either masyado kang maawain, masyado mong iniintindi yung mararamdaman nitong tao na to, or nag-iingat ka na magkaroon ng gulo, ng away, ikaw yung nag-a-adjust, that's what I'm getting over here. Pero to the point na napapahinto ka ngayong araw na to para i-analyze itong blockage na to, definitely marami na tong nagiging epekto sa buhay mo na hindi mo nagugustuhan. No, hindi mo nagugustuhan, my dear. That's what I'm getting. Let me see, we have here the energy of the Queen of Swords. Sa energy ng Queen of Swords is more on, alam mo, matalino si Queen of Swords. Kaso nandun kasi, si Queen of Swords kasi is more on the benefit of the doubt, is more on the second chance, yun kasi siya eh. So alam mo na ito talaga yung blockage, no? Pero nandun ka sa moment na, okay, ito yung blockage, pero may pero. Ito yung kinakailangan kong gawin, pero meron siyang may blockage nga kasi may pero eh. May blockage nga talaga siya, my dear, okay? So, sabi ko nga sa'yo, my dear, most of the time nagkakaganito ka because of too much love. No, yung typical na parang mas mahal mo na tong tao na to or kung sino man ito kaysa sa sarili mo. To the point na kahit magpaikot-ikot na lang or repeated na lang yung cycle, okay lang. 'Di ba? Kahit na sabihin mo na hindi na ito yung gusto mo talaga or hindi na talaga ito yung sinisigaw ng puso mo, ginagawa mo pa rin because nandun ka pa rin talaga, my dear Virgo, sa point na parang binavalue mo masyado yung inyong pagmamahalan, yung inyong connection, yung inyong friendship, whatever, even though nakukuha ko dito na itong kung sino man itong energy na ito over here, which is possible na energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Actually, lahat ng zodiac sign nandito eh. No? Pero mas malakas yung energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Kung sino man ito, my dear, you can feel, my dear, na it's either siya yung nabubuhay sa illusion, isinasama ka lang niya dun sa illusion na yon. You want to correct this person na, hoy, wake up, hindi totoo yung mga iniisip mo, blah, 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 so on and so forth. Pero nandun ka sa moment na parang hindi mo alam kung paano mo gagawin. Okay? Maliban sa maging supportive na lang, parang ganon. Okay? Because umiiwas ka nga na masira yung friendship, masira yung relationship, masira yung family, maka-offend ka. Ganon ang nangyayari dito, my dear. But you know deep inside your heart, my dear, na
ito yung tamang gawin. So, nandun ka, my dear, sa moment na naglalaban talaga, my dear, yung isip at saka puso mo kung sasabihin ko ba to o gagawin ko ba ito o hiwalayan ko ba to, yung mga ganon, no? Pero you know siguro, my dear, na as of this moment, na kung ano tong ginagawa nitong tao na to ay mali. Let me see, my dear. And nahahawa ka lang. In short, biktima ka lang dito. Okay. Let me see, we have here the energy of the King of Sword. Yes. To the point na lumabas, my dear, ang energy ng King of Sword ng dalawang mag-asawa, my dear, sa ating reading. Ibig sabihin, ikaw, my dear, ang nagbabalanse ng connection na to. Kung wala ka, guguho lahat. Okay, yun ang nangyayari dito, my dear. Especially sa thinking. Kaya kung lately, laging sumasakit ang ulo mo, sumasakit ang batok mo, o kaya ang dibdib mo, it's because of yung sobrang pag-iisip, bumababa na, my dear, sa yung heart. Okay. So, akala mo, ano lang yan, normal lang yan. Kasi ikaw lahat ang nag-a-analyze. Pinipilit mo siyang intindihin, tapos pinipilit mo intindihin yung situation, ina-analyze mo parehas talaga, my dear. Okay? Pero, merong sagot yung utak mo. Yung utak mo, my dear, sinasabi na pag ginawa natin to, eto at saka ito, magiging maayos lahat. Pero this time, my dear, parang hindi mo alam kung paano mo gagawin or paano mo sasabihin or paano mo to ilalabas. Okay? I think ang isa din, my dear, sa problema talaga dito is possible na kung sino yung nakakasama mo lagi or kung sino yung tao na connected sa'yo. Once again, hindi ikaw ang problema, my dear. Hindi ko nakukuha na nabubuhay ka sa illusion. It is just more on parang there is an energy na kasama mo as of this moment na posibleng nabubuhay sa illusion at nahahawa ka lang because you are being so supportive. Okay? So, my dear Virgo, yan ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 10, 2026. Kagaya po na nasabi ko, my dear, sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.